Maraming salamat po. Ngayong umaga naman po ay pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod, Mayor Vico Soto. Maraming salamat. Pupulan po tayo. Magandang umaga sa bawat isa. Masayang-masaya po tayo ngayon sa inauguration ng ating Pasig City Museum, pati sa unveiling ng marker mula sa National Museum. Kaya una, sa mga kaibigan po natin mula sa National Museum, maraming salamat po. Pakiabot na lang din kay Director General ang aming pasasalamat. Appreciate po namin ang lahat ng tulong na binibigay niyo po sa lungsod ng Pasig. At kaisa niyo po kami sa lahat po ng ginagawa din ninyo. Alam niyo, hindi na po ako masyadong magpapaka-formal. Hindi ko na po babatiin ng lahat. Anyway, hindi naman formal ang suot ko ngayon, kaya hindi na rin formal ang aking magiging pananalita. Noong 2019, nung una po ako naupo bilang mayor, umikot po ako sa lahat ng city property, umikot po ako sa lahat ng pasilidad ng ating LGU. At nung nakaschedule na po akong bumisita dito sa ating museum, Concepcion Mansion, excited po ako noon. Kasi nakapunta na naman ako sa museum dati, pero excited ako tingnan ulit ano yung pwedeng i-improve, ano yung pwedeng pagandahin. So excited ako. Pag-akit ko po, pagpasok ko sa museum, medyo namatay po ang aking excitement dahil walang laman ang museum. Natangkuhan po namin ito na halos walang laman. May pakonti-konti, yung piano nandun pa rin naman. Yung ibang mga gamit na sa basement. But generally, halos wala talaga. Yung mga artwork na dati nandito, yung siguro yung mga ibang hinahanap ni Kong, talagang nawala. Hindi ko pa rin mapaliwanag hanggang ngayon kung nasaan ko. Nag-conduct po kami ng investigasyon. Kahit nga police, kinonsultahan na rin po. Tinignan ko yung inventaryo. May mga ilan na nahanap naman, gaya ng Mickey Mouse Money na hinahanap ko noong 2019. Pero yung iba talagang wala na po. Kaya sinimulan po natin pag-isipan ko ano bang magandang gawin dito. May proposal noon na ibalik siya na maging city library ulit. Pwede naman kung city library, hindi naman masama yun. Kaso malapit lang din naman dito yung city library natin na sa kasalukuyan pala ay tapos na rin yung infrastructure component ng ating city library. Yung sa Discovery Centrum na lang yung kailangan ayusin. Pero malapit na rin magbukas ulit yung city library natin. So nag-usap kami ng staff ng Kato. Kinonsulta po namin ng iba't ibang grupo, iba't ibang tao. Yung iba po sa kanila ay nandito. Hindi ko na isa-isa, baka may makaligtaan pa po ako. So sinimulan namin noong 2019. Kaso lang, alam niyo naman po nangyari, nabutan tayo ng pandemya na bawal po ang lahat. Pero wala muna. 2022, muli po namin binalikan ang mga plano para sa Pasig City Museum. At may mga initial proposal, pero ang sinabi ko noon, kailangan gagawin natin ito, siguraduhin na natin na maganda siya. Una sa lahat, medyo limitado talaga ang espasyo dito. Hindi naman, opo, mansion siya, pero hindi naman siya kalakihan talaga. Ibig para sa isang museum, karamihan ng museum ay mas malaki po kaysa rito. Kaya kailangan, kung gagawa tayo ng plano, yung talagang maayos, maganda, efficient yung paggamit natin ng espasyo. Kailangan ma-maximize natin yung lupa, ma-maximize natin yung struktura, at higit pa ron, kailangan ito yung maging simbolo ng ating kasaysayan at kultura sa lungsod ng Pasig. Nakalulungkot man ay minsan, lalo na siguro sa mga mas bata, sama ko na yung sarili ko sa mas bata. Hindi ko naman po sinasabing matanda kayo, pero realidad po, minsan nakakalimutan na natin ang ating kasaysayan. Minsan nakakalimutan na natin kung saan tayo nanggaling. Hindi lang panahon ng Hapon o ng Amerikano ang pinag-uusapan natin, kundi pati pre-Hispanic times. Kasama yan sa history natin na
siguro karamihan nga sa atin, sa totoong kung magpapakatotoo tayo, aminin natin, talagang medyo limitado ang kaalaman natin. Kaya ang gusto po natin, magkaroon tayo ng susunod na henerasyon ng mga Pasigueño na tunay na na-appreciate ang ating kultura, ang ating kasaysayan, at pati rin maka-appreciate ng kultura at sining natin bilang mga Pasigueño. Napakayaman ng ating kasaysayan at yan po yung binabalikan natin dito sa pagbubukas muli ng Pasig City Museum. Makikita niyo po yung paglatag sa tulong ng ating consultant ng Numen. Nandito po ba yung mga taga-Numen? Opo, nandito po sila. Palakpakan naman natin, napakaganda ng ginawa nilang design. Sa totoo, hindi naman yung infrastructure component yung mahalaga talaga dito, kundi yung may kita natin dyan, yung floor plan, kung paano siya, para natin inayos yung grand timeline natin mula sa panahon ng mga katutubo hanggang sa natin, 1573, di ba? Alam ko, debated pa po yan. Pero nandyan po lahat, makikita po natin, talagang dami nating matututunan. Kung maglalakad lang tayo, babasahin po natin dyan. At para rin mainggan yung ma-encourage natin ng mga, hindi lang naman kabataan, pero bawat Pasigueño na talagang pumunta dito, magtagal dito, talagang basahin yung mga nakapaskil, panoorin yung mga mapapanood, ay ginawa po natin na hindi lang siya basta traditional museum, kundi, yung sabi ni Kong Roman, engaging, ginawa po natin na interactive yung ibang bahagi ng ating museo. Kaya talagang excited na rin po ako na matingnan po lahat at pero mas excited po ako na tuluyan na siyang buksan para sa publiko. Para lalong-lalo na para sa ating mga kabataan na ma-experience po nila itong Pasig City Museum, ang bagong Pasig City Museum natin, na matutunan nila ang tungkol sa ating napakayaman na kasaysayan bilang mga Pasigueño. So, without further ado, ikot na po tayo. Maraming salamat. God bless and congratulations po sa bawat Pasigueño. Maraming salamat po, Mayor Vico Soto. Ngayon naman po ay dadako tayo sa ribbon cutting ceremony. Inaalihan po namin ang lahat na gumilid lang po sa left. Just up po yung mga cameraman. Ito lang muna. Ito, official. Official lang po muna yung mic dito. Official. Madaan po. Inatingaan po natin ang ating Pasig City officials and from National Museum of the Philippines. All right. 1, 2, 3. Congratulations, Pasig City! Ngayon naman po ay sinulang po ito ng blessing sa pamumuno po ni Father J.F. mula po sa ating Pasig Cathedral.
Good morning po everyone. Good morning to politicians and audience. Let's start the blessing. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. The word we are beginning today should enliven our faith and make us grateful. We know the familiar words of the song, if the Lord does not build in the house, in vain do its builders labor. Whenever we look at the interests of our neighbor or the community and serve them, we are in a sense God's own co-workers. Let us pray for His help through the celebration, my brothers and sisters, that God will bring this construction to successful completion and that His protection will keep those who work on it safe from injury. Let us listen to the word of God. Brothers and sisters, let us listen to the words of Saint Paul to the Corinthians. For we are God's co-workers. You are God's building, according to the grace of God given to me. Like a wise master builder, I lay a foundation, and another is building upon it. But each one must be careful how he builds upon it. For no one can lay a foundation another than the one that is there, namely Jesus Christ. The word of the Lord. Once again po, good morning to everyone. And when we bless the newly renovated museum, first we thank the Lord. We all know all the blessings we receive are coming from God. That is why with this blessing, we entrust this new Pasig City Museum to God. Pinagpapasa Diyos po natin. Secondly, we have a saying for us Filipinos that goes like this: nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Of course, there will continue to shower His blessing to all of us if we also cooperate to His grace, no? Makikooperate po tayo because grace builds a maker. And third, in order for God to continue to shower His blessing to all of us, we need to intensify our prayer life. We all know there is no messenger invited in heaven, and the way we communicate to God is through prayer. That is why we need to intensify our prayer life so that there will continue to shower His blessing to all of us. Amen? Let us pray. O powerful and unmerciful Father, you have created all things through your Son, and you have made him the unshakable foundation of your kingdom. To the gift of your eternal wisdom, grant that undertakings we begin today for your glory, and our own well-being may progress day by day to its successful completion. We ask this through Christ our Lord. Let us pray the prayer to Saint Michael. Saint Michael, the archangel, defend us in battle. Be our defense against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke you, we humbly pray, although the prince of the heavenly hosts, by the power of God, thrust into hell Satan and all the evil spirits of all about the world. Seek the way of our souls. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Habang umiikot pa tayo, let us pray the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we Salikod kayo kay forgive Rolls. those who trespass against us.
Lalabas ka naman yan dyan. Limit na po tayo. Sorry. The Lord be with you. May the Lord Almighty bless you and kindly receive the desires of your hearts. Amen. And may the Lord give you trust in Him so that you will do all things in His name. Amen. And may the Lord regard your work with kindness and watch over your lives. Amen. And may Almighty God bless in your loved ones, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Go forth, the blessing is ended. Thanks be to God. Congratulations to everyone. God bless you all. Have a nice day. Sige po. Atras po tayo. Atras. Atras po. Atras po. One, two, three. Talaga, big reveal. Okay na po yan. Iko, dito po tayo. Ito na po tayo. Balik na po tayo.
Mayor, Mayor Vico Soto sa ating pangalawang lungsod, Vice Mayor Dodo Jaworski, sa ating Congressman Roman Romulo. Marami pong salamat sa pagdalo sa atin dito. Sa ating mga kasamahan sa Konseho, ang OIC ng City Museum, ng Cato, Ms. Ana San Mateo, and Mr. Patrick Plandiano. Sa Pasig City Department Heads natin, Pasig City Council for Culture and Arts, sa ating mga panauhin mula sa NHCP, at mula rin po sa ating Pasig City Chambers Commerce at Auto PH. Sa ating din mga bisita mula sa National Museum, magandang umaga po sa ating lahat. This building was built by a native of Pasig, architect Felizandro Di Manlig. He designed the Spanish Baroque mansion and completed it in 1936. Pinatayo ni Don Fortunato Concepcion, dating mayor ng Pasig City, na ang pinakaunang rehistradong Pasigueño pharmacist para sa kanyang asawa na si Doña Victoria Concepcion. Makalipas ng 10 taon, nilisan ng mag-asawa dahil ginawa itong torture house ng mga Hapon. Isa sa mga taong nakaranas ng paghihirap mula sa mga Hapon ay si former Senate President Jovito Salonga, isang natatanging Pasigueño. Ngunit di rin ang tagal, sa gusaling ito rin ay binagkahiway ang bandila ng mga Amerikano na sumisimbolo ng paglaya at pagpapatalsik sa mga Hapon dito sa Pasig. Lakas maka-flashback po ng pulang araw. Simula noon, ito ay naging klinika ng anak ng mag-asawang Concepcion na si Jose. Naging tahanan ng tanyag na aktor. Tanyag na aktor na si Luis Gonzalez. Hold on. Yan. Hanggang sa nabili ito ng lokal na pamahalaan sa Pasig City noong 1980s upang maging silid-aklatan at museo. Mula sa pagiging pribadong tahanan na kung tawagin ay Concepcion Mansion hanggang sa pagpapatatag ng Pasig Ordinance No. 16, Series of 2001 upang mabuo ang Pasig City Museum at Resolution No. 164, Series of 2008 upang ideklara ito bilang isang historical site and landmark ng syudad. It is beyond question that Pasig City Museum is not only rich in history and culture of our city because of its various displays, and the structure itself is also indeed deeply rooted in the history of Pasig. 88 years have passed, and we are now just a few moments away in witnessing the beauty and story of the Pasig City Museum, following its 3rd rehabilitation. And in addition to today's inauguration, I'm thrilled that we will also have a turnover of the National Museum marker from the National Historical Commission of the Philippines as a symbol to its historical significance, not only in Pasig City, but in the Philippines. Kaya hindi ko na po pahahabaan, isang malaking karangalan ang makasama kayong lahat sa napakagandang makasaysayang umagang ito sa pagbubukas ng bagong yugto para sa ating museo. Maraming salamat po. Mabuhay po ang kwento ng Pasig at ng bawat Pasigueño. Maraming salamat po, City Councilor Angelo De Leon. Para naman po sa overview ng ating bagong bubuksan na Pasig City Museum, narito po si Miss Ana Katrina San Mateo, ang officer in charge ng Pasig City Museum. Thank you, Sir Albert. Ihibahin mo na naman ang pangalan ko. Muntik na. Okay po. Magandang umaga po, Mayor Vico Soto, Congressman Roman Romulo, Vice Mayor Dodo Jaworski, mga bumubuo ng 11th Sangguniang Panglungsod, mga paunauhing pandangal mula sa Pambansang Museo ng Pilipinas, sa pangunguna ni Ms. Ann Rosette Prelencia at mga kasama, mga department heads ng pamahalang lungsod ng Pasig, mga kasamahan sa kultural na gawain, at mga kaibigan. Maligayang pagdating sa Pasig City Museum, isang makasaysayang lugar kung saan makikita ang mayamang kasaysayan at kultura ng Pasig. Ang Pasig City Museum ay nakatuon sa kanyang misyon na makakuha, mapanatili at magpakita ng natatanging kultural na ebidensya ng Pasig at ipaalam sa publiko
para sa layunin ng pananaliksik at edukasyon. Bilang parte ng aming permanent exhibit na makikita sa loob ng museo, ay isang silid na para sa Pamilya Concepcion na nagpapakita ng kanilang mga larawan at kagamitan. Nais din namin ipakita ang mga katutubong pamayanan ng Pasig mula sa tradisyon ng pagpapalayok ng may bunga, buting at rosaryo. Ang pagdating ng mga Espanyol at ang simula ng pagtatayo ng mga pueblo, baryo at bisita. Noong 1896, ang Pasig ay nakibahagi rin para makantan ang kalayaan ng Pilipinas. Simula sa pagpupulong ng mga pinuno ng katipunan sa pangunguna ni General Valentin Cruz na tinatawag na Asamblea Magna. At ang makasaysayang kaganapan noong gabi ng Agosto 29 na kilala bilang na Sabado sa Pasig. Pagtapos ng deklarasyon ng kalayaan ng Pilipinas, dumating ang mga Amerikano at naging kabisera ng lalawigan ng Rizal ang Pasig. Sino ang hindi makakalimot sa iconic na tranvia nang dahil dito ay naging sentro ng kalakalan ang Pasig. Kasunod nito, naging mahirap ang mga sumunod ng mga taon dahil sa pagsalakay ng mga Hapones sa Pasig sa mismong petsa ng pista ng bayan nito noong December 8, 1941. Ngunit bumangon ang Pasig mula sa abo ng digmaan na nagsimulang makilala ang mga pabrika na gumawa ng mga supply na kinakailangan para sa rehabilitasyon ng mga nasira ng digmaan. Sino mag-aakala ng ating mahal na si Mutya na makikita lamang sa ground floor ng Pasig City Museum noon, isang 7-feet mermaid na sculpture na gawa ni Fred Baltimore ay inilipat sa ikalawang palapag ng museo at magiging sentro at atraksyon na nakatuon sa mga kwento tungkol sa Ilog Pasig. I-explore din natin ang major business hub ng Pasig, ang Ortigas Center, na may ambag din sa ating kultura na ang mga pangunahing mga estruktura ay gawa ng mga national artists. Trivia po yun. At sa huli, kilalanin din natin ang mga natatanging anak ng Pasig na nag-ambag at bigay ng karangalan para sa kaunlaran ng ating lungsod. Karagdagan ng mga makikita ay ang isang auto hub na siyang magsisilbing souvenir shop ng ating museo kung saan pinakikita din ang mga produktong tatak Pasig. Kasama rin sa mandato ng ating museo ang pagbibigay ng iba't ibang programang pang-edukasyon tulad ng mga guided tour, workshop at lecture at na mas lumalim pa ang pag-unawa at pagpapahalaga ng mga tao sa kasaysayan. Dahil dito, nakikita namin ang Pasig City Museum bilang sentro ng pag-aaral sa kasaysayan at kultura ng pamana ng Pasig, pati na rin bilang the most engaging local history museum for everyone. Sa puntong ito, matapos ang 8 taon simula na sinarado namin ang aming pintuan sa publiko, ngayon ay muli kami magbubukas para ibahagi sa inyong lahat ang kwento ng aming pinakamamahal na lungsod, Pasig. Salamat sa aking mga kapwa Pasigenyo na nagbigay at nagpahiram ng kanilang mga natatanging yaman ng kanilang pamilya para ma-display sa Pasig City Museum. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat para maisakatuparan ang museo na ito. Muli, maraming salamat at mainit at welcome po sa Pasig City Museum. Maraming salamat po, Miss Ana. Ngayon naman po ay pakinggan po natin ang mensahe ng ating Congressman Roman P. Robles. Magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una, congratulations sa Pasig City dito sa pagbukas po ng bagong Pasig Museum ulit. Sa totoo po, no, yung huling nakapunta ako dito, inauguration rin, 2007 yun o 2008, kasama ang University of the Philippines kasi nag-turn over sila ng mga manuscript. Pero naikot ko na po ngayon, hindi ko lang nakita yung mga manuscript. Pero naikot ko ngayon, sana po, kasi naalala ko parang pinagkatiwala sa atin yun ng University of the Philippines, 2007 yun o 2008. Kaya maganda sana na maging parte pa rin po yun.
naikot ko po, no? Napakaganda po talaga pag pumunta kayo. May kita, very tama yung word ni Ma'am Ana, very engaging po yung pag-ikot. At dahil pag-ikot po ninyo dito, marami po kayong malalaman muli tungkol sa lungsod ng Pasig. Sabi nga natin, di ba, ang panaginip natin para sa lungsod ng Pasig ay maging tourist destination po talaga siya. So siguro ito yung unang hakbang. Pagkatapos nito, sigurado kong may mga susunod pang mga gagawin. Kasi sa totoo, habang umiikot kami kanina sa taas, may kita po niyo, napaka-historic po ng plaza paikot dito. Sa totoo po, no, nandito po yung El Pasig, yung dating El Pasig. Ito po yun, no? Kita-kita ko kung saan ako nakatayo. Yan yung unang panaderya dito. Kaya sana po, nakita natin, actually for rent yan o for sale, baka panahon na talaga mapag-isipan rin po natin yan. Kasi dyan yung El Pasig, narinig ko kanina meron dito yung one town, one product. Maganda, isipin nyo, yan yung unang panaderya dito. Pag atin yan, mas maganda, dyan na nga yung auto. Kasi talagang ito, talagang magiging Pasig Museum. Isa pang naalala ko po dito, mga 2008, nung naimbitahan din ako dito po nagaganap po dito yung mga concerts eh. Meron tayong isang tanyag na taga-Kapitolyo na pianist nun classic pianist anak ni Dean Raul Pangalangan. Nag-perform po siya dito. Dito siya nag-perform noong 2008. Napakaganda po din talagang tubong Pasigenyo. Hanggang ngayon po, napakinggan ko po siya ulit. Naimbitahan niya ako last year. Nandun po ako sa isang performance na kasama si Marie Ilusorio. Nag-perform po sila mga classic pianist. Sa ganda po nung renovation na to, sa ganda po nung lugar, napakaganda sana po na i-maximize na natin yung lugar. Balik na natin dito yung mga ganong bagay katulad ng mga konsyerto. Alam ko, mas mahalaga ngayon yung pop music. Pero maganda pa rin na kung taga-Pasig naman, tubong Pasig, ay may sa buhay natin para maging inspirasyon rin sa ibang mga Pasigenyo. At alam niyo naman po, dati ko pa naman talagang sinasabi ito, no? Gagawin po natin talaga dito, ay gusto natin, pag nabuo po natin yung esplanade natin, from Santa Rosa, all the way po until Bridgetown, ito pa rin yung magiging centerpiece ng ating pagpunta. Nandito po yung Pasig Museum, nandito yung Plaza Bonifacio, Plaza Rizal, Dimasalang, may museum rin na Dimasalang na pwede nyo masama sa route ninyo, bahay isa, antique houses sa Nicolas. Tapos yung Boy Scouts, nandiyan pa. And of course, yung cathedral natin, nandiyan dyan. Tapos kanina, narinig ko rin po, nabanggit ko na natuturo ko kanina dito, noong panahon ng pandemic, nakabisita po ako dito sa likod Dati po, nandito yung police station natin sa likod Sa likod yung police station bago nalipat yun sa Sirey Mundo. Sa harapan nun, bahay rin po ng mga Concepcion yun During the pandemic, nagkaroon ng wake dyan Namatay po yung isang Concepcion. So nakabisita po ako. Nakausap ko po yung mga bata na Concepcion. Pero hindi nga sila nakatira dito. Halos lahat sila nakatira na sa Amerika. Pero they retain that house. Siguro panahon na nung nandun po ako nung week, pero pandemic yun patapos sa pandemic, kinikwento nila sa akin, yung experiences po nila dito nung lumalaki sila. Ang sabi nga po nila, sa totoo lang, maliit na town pa noon ng Pasig. Ang sabi nga sa akin nung ako, dito sa Pasig para makakilala lahat ng tao. Sabi nga niya, pag dumarating bata sila, pag dumarating sila, nandun yung Pasig Police Station Sa second floor nun, sa third floor, dun yung doon yung kulungan yung temporary na kulungan. Pag dumarating raw sila, yung mga nandun sa loob, sumisigaw raw doon sa taas andyan na si pakibukas na yung gate. Kasi natin magkakilala sila. Pag Pasko raw po dito noon, ang gagawin po nila, iikot sila sa bawat bahay, dahil magkakilala sila, tapos magkakanta, parang caroling Tapos mamamasko sila. Ito yung magaganda sana na kahit papano ay man-letter natin Kasi ngayon, wala nakasulat tungkol sa kanila Pero habang nandiyan pa sila, makausap sila, whether through communication, email, para maging literature natin dito Mas magiging mayaman po talaga ang history natin sa ating lungsod. Alam ko, ang ganda po talaga. Pag umikot kayo, magugulat po kayo. Talagang, ang ganda po talaga magtatagal kayo sa ikot Dahil ma-entertain kayo Pero alam ko na mahaba pa, malayo na ang narating, pero malayo pa ang mararating ng ating pagsisiwalat ng ating
history and culture ng lungsod ng Pasig. Pero ngayong araw, congratulations po, mabuhay po ang arts and culture sa lungsod ng Pasig. And unveiling of the National Museum marker upang basahin ang nilalaman ng Certificate of Turnover and Acceptance of Important Cultural Property marker. Kasama po natin at tatawagin po natin si Ma'am Ann Rosette Prelencia mula sa Pasig National Museum of the Philippines. Magandang umaga po, lalong-lalo na kay Mayor Rico Soto and Congressman Romulo Roman. Director Barnes would have loved to be here today, but meron pong prior commitment. But the National Museum of the Philippines extends its warmest congratulations for this recognition of the Old Conception Mansion as important cultural property, as well as its sincerest appreciation to the city of Pasig for partnering with us as cultural agencies by helping preserve this beautiful architecture that exemplifies Filipino talent and artistry. Congratulations to it. At this point, allow me to read the museum declaration issued in 2017. It's quite lengthy, but I'll read it anyway for us to appreciate the merits of this architecture for its recognition. Okay. Declaration of the Old Mansion, Pasig City, as important cultural property. Whereas the Constitution of the Republic of the Philippines provides that the state shall promote and popularize the nation's historical and cultural heritage and resources. Whereas it is the policy of the state to preserve and protect important cultural properties and national cultural treasures of the nation and to safeguard their intrinsic value. Whereas Republic Act Number 4846, otherwise known as the Cultural Properties Preservation and Protection Act, as amended by Presidential Decree Number 374, Republic Act Number 8492, or the National Museum Act of 1998, now Republic Act Number 11333, and Republic Act Number 10066, or the National Cultural Heritage of 2009, specifically vested the National Museum as the agency of the government to implement the provisions of this act. Whereas Section 3 of Republic Act Number 10066 states that an important cultural property shall refer to a cultural property having exceptional cultural, artistic, and historical significance to the Philippines, as shall be determined by the National Museum and or the National Historical Commission of the Philippines. Whereas a Spanish-inspired mansion owned by Don Fortunato Concepcion, located in the poblacion of the city of Pasig, was built and completed in 1937. Whereas the mansion fronting the Plaza Rizal was designed by architect Felizardo de Manli. It's made of terracotta materials for its roof and bears an ornate interiors of revivalist style that was fashionable during the period. Whereas the mansion, used as headquarters, survived the ravages of World War II, has remained for significant years the residence of the former mayor of Pasig, who is also the city's foremost and first pharmacist. Whereas the mansion is presently owned and used by the city government of Pasig as its city museum. Whereas, as the repository of Pasig City's cultural heritage, the mansion is a venue for art and religious activities, musical performance, annual bamboo and summer music festivals, art presentation and workshop, philatelic exhibits, as well as book launching. Whereas the Old Conception Mansion, or the Pasig City Museum, possesses exemplary architectural, engineering, cultural, and artistic significance of reflective of the nation's history and culture. Whereas the Old Conception Mansion, or the Pasig City Museum, merits official recognition as an intrinsic part of the heritage and patrimony of the Filipino people, and commitment to its protection, preservation, and promotion by the national government through the National Museum and the other mandated concerned agencies.
Now, therefore, the panel of experts, by virtue of the power vested by law, hereby declare, subject to the attestation and confirmation of Director of the National Museum, the Old Conception Mansion, Pasig City, as important cultural property. Done in the city of Manila on September 28, 2017, signed by Architect Manuel L. Sinoche, Professor Regalado Trota Jose, Father Rene Pio B. Haveliana, Father Milan Ted Toralba, attested and confirmed by Director General Jeremy Barnes on September 28, 2007. Muli po ang aming pagbati sa lungsod ng Pasig. Congratulations po. Maraming salamat po, Ma'am Rosette. Sa pagkakataon pong ito, inaanayahan po natin ang representative from National Museum of the Philippines and ang ating pong Congressman Roman Romulo, Vice Mayor Dota Jaworski, and Mayor Vicky Soto para lagdaan po ang Certificate of Turnover and Acceptance of Important Cultural Property Marker.